Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Kumusta po ang kasalukuyang typhoon sa ating mga lugar? Sana po ay hindi po tayo masyadong naapektuhan. Dito po sa amin, dito sa Baguio ay kahapon pa malakas ang ulan. Sa buong isang linggo po ay halos umuulan araw-araw. But praise God, ang bagyo po natin ay papunta na ng Ilocos. So ngayon po, umuulan man pero hindi na po masyadong malakas bagamat may mga ibang na landslide sa part po ng Trinidad. At praise the Lord. Sana po okay kayong lahat sa inyong mga kinalalagyan. Yan, kumusta po tayo? Ano po ang ating mga status ngayon sa inyong mga lugar, mga kapatid? Ang sa amin po dito ay yan po ang ating status. Muulan pa rin pero at least hindi na po masyadong malakas. Hindi po gaya nung nakakaraang araw at lalo na kagabi masyadong malakas, no? So ayan, sa mga kapatiran po natin na kasama nating magla-live ngayon, isang mapagpalang gabi. Naririnig po ba tayo? May ilaw po ba? Hindi yata. Tingnan natin. Ay. Hindi yata nakailaw ang aking mic. So, tingnan po natin. Ayan, okay na. So, ayan, good evening po sa atin. Good evening. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Pasensya na po kayo, hindi ho yata naka-air yung ating mic kanina. Pero sana po ay maayos ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Katulad po ng nasabi ko kanina, dito po sa Baguio ay patuloy pa rin umuulan at malakas po ang hangin ng konti kagabi. Pero at least ngayon okay na dahil ang ating pong bagyo ay papunta na sa bandang Ilocos Sur, no? Bandang Ilocos. So sa inyo po dyan, kumusta po ang typhoon? Sana po ay okay po tayong lahat. Ayan, nuulit ko po, magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoong Jesus dahil tayo po ay makapagpapatuloy sa ating discipleship series ngayong gabi. Kahit po ang ilan sa atin, katulad kanina, wala po kaming wifi at nag-brown out. Pero thank God, bumalik po ang ating signal. So bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, sa gabi pong ito maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagsama-sama through online na discipleship series na aming pinag-aaralan. Salamat din Lord God dahil kahit may mga interruption sa aming pag-aaral, pero inaayos mo po ang lahat at kami po ngayon ay maaari nang makapag-live dahil po sa na-restore na ang aming mga kuryente at wifi sa aming tahanan. Lord, maraming salamat. Gabayan mo rin ang bawat attendees ngayong gabi. Nasaan man sila, Panginoon, gawin mo pong maging klaro ang lahat ng aming pag-aaralan ngayong gabi. Salamat, Lord God, at ito pang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Yan, good evening po, Sister Eden. Kumusta po kayo dyan? Sabi niya, no? Okay po naman. May mga ilan lang bahagi ng Benguet na may mga landslide pero dito po sa Happy Hollow and Country Club ay maayos naman po. Okay, so alam ko po ng bawat isa sa atin ay excited na, Brother Cesar. Ayan, yan na po siya. At ang iba pa nating mga kapatid, hindi ko kayo maisa-isa, pero lahat po ng nag-appear dito ay nakikita po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo, Hallelujah! So, maligayang pagdating po sa ating discipleship series. Noong nakaraan po, mga kapatid, tinalakay natin yung characteristics of a disciple, ng isang disciple. Pero ngayong gabi po, gusto ko pong ilagay natin ng mas maayos, Bagamat ito po sana ang mas nauna dito sa ating pag-aaralan, pero nauna po yung
karakteristik, bagamat ito po sana ang mas mauuna. Ayan. The call to discipleship. Ayan. Ang pagpanawagan sa atin ng Diyos sa pagiging alagad ng bawat isa sa atin o yung pagtawag sa atin ng Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, napakahalaga po ng ating pag-aaralan. Ang salitang call o panawagan o pagtawag ng Diyos sa atin. Sapagkat ang pagiging alagad ay hindi nagsisimula sa desisyon po ng tao o desisyon natin mismo. Ito po ay nagsisimula sa pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat hindi po tayo ang unang humanap kay Jesus. Alam naman po natin yan, Si Jesus po ang unang lumapit at tumawag sa bawat isa sa atin. Katulad nga po ng sinabi ni Jesus sa John 15:16, Ang sabi niya po doon, hindi kayo ang pumili sa akin, right? Kundi ako ang pumili sa inyo at hinirang ko kayo upang kayo ay humayo at mamunga at ang inyong mga bunga ay manatili. Okay? So napakaganda pong katotohanan nito, mga kapatid, na ang discipleship ay nagsisimula po sa biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ang unang kumikilos. Ang Diyos ang unang tumatawag sa akin, sa iyo at sa ating lahat. At ang tao ang tumutugon sa kanyang pagtawag sa bawat isa sa atin. So basahin po natin, ang ating teksto. Alam ko po na nagdala kayo ng ballpen, ng Bible ninyo para take note po natin ang ating pag-aaralan. Magamit din po ninyo sa inyong mga personal na pagtuturo. Pero nangangako po ako sa inyo, lahat po ng regular attendees natin dito sa Discipleship Series, sisikapin ko pong magbigay sa inyo ng manual na atin pong ginawa na series para ito po ay makatulong sa atin. Kaya wag po kayong mag-alala, mag-take note lang kayo. Alam ko naman at kilala ko po ang inyong mga names. Kung hindi ko kayo personal na mapupuntahan para ibigay ang manual after ng ating pag-aaral, isisend ko po ito sa inyo. Ito po ay isang pangako na sa pamamagitan ng pagtulong ng Diyos ay akin pong magagawa para ito lamang po ay paraang ito ay makatulong po ako sa inyo para kayo po ay makapagbahagi din, makapag-aral din po. Sister Evelyn, good morning, good evening po, makatulong sa inyo ang manual na ito upang makapagbahagi din ng salita ng Diyos about discipleship. Okay po, Mateo chapter 4, 18 to 22. Ito po ang ating text ngayong gabi. Ngayon, kung may Bible po kayo dyan, basahin po ninyo at sundan ninyo ako sa ating pagbabasa. Okay, nakahanda na yung aking Bible, Okay, Matthew 4, 18 to 22. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, sina Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila ay naghahagis ng lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Pag-alis doon, nakita niya ang dalawa pang mga magkapatid, sina Santiago na anak ni Zebedeo at ang kapatid niyang si Juan. Kasama nila ang kanilang ama sa bangka habang inaayos ang kanilang mga lambat. Tinawag sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Okay, ito po ang ating text. Tingnan natin, bago natin i-discuss ang mga bersikulong ito, nais ko pong tingnan natin ang historical background. Ano ba ang kalagayan noon nung tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad? Ano ba ang kanilang historical background? Mga kapatid, tingnan natin. Upang maunawaan natin ang kahulugan ng panawagan ni Jesus, kailangan muna nating maunawaan ang panahon kung kailan nangyari ang mga ito. Okay? Nung panahong pong iyon,
Ang bansang Israel po ay nasa ilalim ng pamamahala ng Imperyong Roma. Alam nyo na ito, kasi mahilig kayo magbasa ng history. Nasa pamamahala po ng Imperong Roma, Imperial na Roma. Wala silang kalayaan that time, mga kapatid. Mabigat ang buwis na kanilang binabayaran. Maraming sundalong Romano ang nasa kanilang lansangan, At ang karamihan sa mga Hudyo ay naghihintay sa pagdating ng ipinangakong Mesiah. Kaya ang mga Hudyo noon naghihintay ng Mesiah. Ngunit ang kanilang inaasahan ay isang makapangyarihang hari na makapagpapalaya sa kanila mula sa pagkakabihag ng Roman Empire, Hindi nila inaasahan ng isang mapagpakumbabang Mesiah o Messiah na tinatawag ng mga ordinaryong tao upang maging kanilang mga alagad. Okay? Ito po ang lumilitaw na Messiah that time. Iba ang expectation ng mga Hudyong ito, Ang Messiah na totoo na nandoon ay mapagpakumbabang Messiah, Na ito pala ang tatawag sa isang o sa mga ordinaryong tao upang kanyang maging mga alagad. So, tingnan po natin ang cultural background ng mga ito. Bakit mangingisda ang unang tinawag ni Jesus, mga kapatid? Napakaganda pong tanong ang katanungan ito. Bakit hindi pari? Sikat ang pari noon, Sister Eden, Bakit hindi iskriba? Ang dudunong ng mga iskriba. Bakit hindi paraseyo? Ang daming mga paraseyo that time. Bakit mga mangingisda ang kanyang tinawag? Sa kultura po ng Hudyo, ang isang batang lalaki ay nag-aaral ng kautusan mula pa sa kanyang kabataan. At ang pinakamahusay ay magiging mga mag-aaral ng kilalang rabay. I-step siya, mag-aaral siya doon sa isang rabay. Ngunit ang karamihan ay bumabalik sa trabaho ng kanilang pamilya. Ibig sabihin, malamang sina Pedro at Andres, Santiago, kapatid at Juan ay mga ordinaryong manggagawa lang that time. Hindi sikat, Ngunit ang kahanga-hanga dito, mga kapatid, ang mga taong ito ay hindi pinili ng mga rabay. Hindi pinili ng mga rabay. Pinili sila ni Jesus, mga kapatid. Hindi tumitingin ang Panginoon sa estado ng pamumuhay ng tao that time. Hindi siya tumitingin sa diploma o tinapos para doon niya i-base yung pagtawag niya sa gusto niyang maging alagad. Okay? Hindi siya tumitingin sa kayamanan. Mahirap man ang isang... Tingin mo ba kay Pedro, kay Simon na tinawag niya, mayaman ba sila? Hindi. Isa lang silang mangingisda. Hindi siya tumitingin sa kayamanan, tinitingnan niya, kapatid, ang puso na handang sumunod sa kanya. Okay? 1 Samuel 16:7. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, sabi niya doon. Na anyo, di ba? Basahin niyo na lang 'yon. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso ng tao. Okay, tingnan natin bakit dito nagsimula si Jesus. Ano ang literary context ng ating pinag-aaralan? Bakit dito nagsimula si Jesus? Bago pa po ang Mateo chapter 4 verse 18, kapatid, may dalawang mahalagang nangyari na, Una na nangyari, nagbautismo muna si Jesus that time. Matthew 3:16-17, basahin niyo 'yan. Pagkabautismo ni Jesus, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo ng Diyos, sabi niya doon. Okay, tuloy niyo na lang 'yon, basahin ninyo. At pangalawa, bukod doon sa nagbautismo muna si Jesus, pangalawa, tinukso siya ni Satanas.
Doon sa ilang, no? Mateo 4, 1-11, basahin nyo na lang yon. Tinukso siya. 3 beses siyang tinukso, kapatid. Ngunit 3 beses din siyang nagtagumpay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pagkatapos noon, kapatid, sinilimulan na niya ang kanyang ministeryo para tumawag ng kanyang mga alagad. At ang unang ginawa niya ay hindi magtayo ng gusali. Hindi rin mag-organisa ng malaking samahan o organisasyon. Hindi rin ang manghalap ng pondo that time. Ang unang ginawa niya ay tumawag siya, kapatid, ng mga alagad. Mga kapatid, napakahalaga ng ating pinag-aaralan. Ipinapakita ni Jesus na ang pinakamahalagang puhunan sa kaharian ng Diyos ay hindi malalaking gusali o isang programa, kung hindi mga taong handang maging alagad na kaniyang tatawagin. So, ang pinakamahalagang katotohanan po, kapatid, ay tanungin natin ang ating sarili, sino po ba ang unang kumilos? Si Pedro po ba? Hindi po. Si Andres po ba? Hindi po. Si Santiago po ba ang unang kumilos? Hindi po. Ang unang kumilos sa kanila, mga kapatid, according to Mateo 4:18, nakita niya siya. Doon sa 19, sinabi niya sa kanila. So sa Matthew 4:21, sinabi niya doon, tinawag sila ni Jesus. So napakalinaw, mga kapatid. Ang discipleship ay nagsisimula sa pagkilos ni Kristo. Ito po ay isang grasya, biyaya ng Diyos. Bago pa man tayo mahanap o maghanap sa Kanya, kapatid, hinanap na po niya tayo. Okay? Hinanap na po niya tayo. Bago pa man tayo tumugon sa call ng Diyos sa atin. Tumawag na siya sa atin. Ito ang dahilan kung bakit sinabi po ni Apostle Juan sa John 4:19, kung di ako nagkakamali, sabi niya doon, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. Di ba? Siya ang unang umibig sa atin. Hindi tayo ang unang umibig sa Kanya. Ano ang application nito sa atin, mga kapatid? Marami ang iba sa atin ay nag-iisip, no? Marami sa atin ang nag-iisip, bakit ako iniligtas ng Diyos? Bakit ako iniligtas ng ating Panginoon? Bakit ako ang iniligtas? Bakit ako ang tinawag sa ministeryo? Ang sagot, kapatid, ay hindi dahil tayo ang pinakamabuti. Hindi tayo ang pinakamarunong. Hindi tayo ang pinakabanal, kaya Kanya tinawag. Tinawag niya tayo dahil sa Kanyang biyaya, sa Kanyang grace, sa Kanyang awa. At kung tinawag niya tayo, kapatid, mayroon po siyang layunin para sa ating buhay. Hallelujah. Mga kapatid, bago ka maging isang leader, bago ka maging isang worker, tayo muna ay tinawag ni Jesus. Hindi ba? Sinave ka niya muna. Sinarak na ka nga umuna. Tapno, ibaga na nga isuna, ket mangisalakan itibiyag. Iparik na jay ayat na ken ka. Ngay ayaten ta ka. Okay? Bago ka maging worker, bago ka maging leader, ikaw ay tinawag muna ng ating Panginoon Hesus. At ang pinakamahalagang tanong sa atin ngayong gabi, kapatid, ano ang aking ministry? No? Hindi po yun ang pinakamahalagang tanong. Ang pinakamahalagang tanong ay, tumutugon ba ako sa tawag ni Jesus sa akin? Pag muna nating tanungin ang sarili natin na ano ba ang aking ministry? Ang una nating sagutin, tumutugon ba ako sa pagkatawag ni Jesus sa akin? Sapagkat ang lahat po ng tunay na ministeryo ay nagsisimula sa isang tao na tumutugon sa panawagan ng Panginoon.
sumusunod sa lahat ng kaniyang iniuutos. Handa siyang ibahagi ang kaniyang sarili. No? So yan po ang susunod nating pag-aaralan. Dumako po tayo sa susunod na pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Mateo 4:19. Sinabi po niya doon, basahin natin kapatid, total naman may Bible kayo dyan. Matthew 4:19. Okay. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Oh, hallelujah! Mga kapatid, ito ang isa sa pinakamakapangyarihang talata sa buong Bagong Tipan. Sa isang talata lamang, binago ni Jesus ang buhay ng 4 na ordinaryong mangingisda. Hallelujah! Hindi siya nagbigay ng mahabang sermon. Hindi siya nangako ng kayamanan sa kanila. Hindi niya ipinangako ang maginhawang buhay sa 4 na ito. Isang pangungusap lamang ang kanyang sinabi sa kanila. Ano po yun? Sumunod kayo sa akin. Okay? At gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Yun po ang kanyang simpleng pangungusap sa kanila. Hey, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Tingnan natin ang Griego o pag-aaral ng isang Griego dito sa bersikulo na ating binibigyang pansin. Yung word na sumunod kayo sa akin. Okay? Greek word study. Para makita natin ang tunay na kahulugan nitong sumunod kayo sa akin. Sa original na wikang Griego, mga kapatid, ang sinabi ni Jesus ay yung word na deoti o peso, muo. Ayan. Sino ba Greek dyan? Ito po ang kanyang sinabi. Ano ang ibig sabihin nitong deote o peso muo? Ito ay nangangahulugan sa ating salita o sa salita natin na halika. Okay? Halika. Ito po ay nangangahulugan na halika, ngunit hindi po ito simpleng paanyaya na tumatawag ng halika, no? Para sa isang hari na tumatawag ng kanyang kawal, hindi ito mungkahi o hindi ito suggestion na tinatawag siya. Ito po ay isang option. Hindi po ito isang option, kako pala, no? Hindi po ito isang option sa kanila. Ito ay panawagan na nangangailangan ng agarang pagtugon. Kaya ang sabi niya sa kanila, dito sa Griego na ating ipinapaliwanag, sumunod kayo sa akin. No? Hali kayo. Sumunod kayo sa akin. Kaya sabi niya doon, ang ibig sabihin nito sa Griego, halika. No? Ito ay isang agarang pagtawag. Mabilis na pagtawag. Halika. Okay? So, ibig sabihin ay sa likuran ko. Mga kapatid, napakalalim nito. Ano? Hindi sinabi ni Jesus na dumakad ka sa tabi ko. Hindi rin niya sinabi na mauna ka. Ang sabi niya ay sa likuran ko. Bakit po? Dahil ang tunay na alagad ay hindi nangunguna kay Kristo. Ang tunay na alagad ay sumusunod sa direksyon ng Panginoon. Si Jesus ang nangunguna, ang disipulo po ang sumusunod. Okay. Dumako tayo sa pangalawang kahulugan ng word na follow. Ano ang kahulugan nito? Ang iba pong talata na ginagamit ng Griego ay ang salitang sumunod. Sa English, follow. No? Ang ibig sabihin po nito, yung word na sumunod sa Griego, titingnan naman natin sa Greek study. Ang Griego po ay akoleteo. Akoleteo. Okay?
Isinalin ito sa salitang sumunod. Ang ibig sabihin nito ay samahan, sundan, mamuhay bilang alagad, tularan ang guro. See? So, kung ito ang kanyang ibig sabihin ng salitang sumunod, ay samahan, sundan, mamuhay bilang alagad, tularan ang guro, hindi po ito simpleng paglalakad sa likuran. Ito ay pamumuhay sa ilalim ng pamumuno ni Kristo bilang alagad kanya. Okay? Ang tunay po na disipulo ay hindi lamang naniniwala kay Jesus. Ang tunay na disipulo ay sumusunod sa kanya. Hallelujah. Sumusunod. Tama ang interpretation ng Griego sa word na follow. Sumusunod. Okay? Hindi sumusunod. Sumunod. Yan po ang word na tamang ginamit doon. Follow, sumunod. Sumunod ka sa akin. Sa likuran, sumunod ka sa akin. Hindi nauuna, hindi niya katabi, kung hindi kasunod niya. Ibig sabihin yan mga kapatid, sinabi natin kanina na may tunay na pamumuno ni Kristo sa kanyang buhay. May totally na surrender sa kanyang buhay. So hindi lamang po, pangatlo nating titingnan, hindi lamang po paanyaya kung hindi ito ay isang panawagan o call. Hindi lang paanyaya, no? Hindi lang halika. Hindi lang niya inaanyayahan sila na sumunod. Ito po ay isang panawagan, call. Okay? Call, pagtawag, pagkatawag. Mga kapatid, marami po ang tao ang nag-aakalang ang Christianity ay tungkol lamang sa pagpunta sa church. Just a believer. Niniwala naman ako, nagsisimba ako tuwing linggo, no? So, yun ang kanilang interpretation. Ngunit ang kay Jesus po na nag-interpret nito, tingnan natin nung tawagin ni Jesus ang kanyang mga alagad. Hindi po niya sinabi na pumasok kayo sa isang relihiyon kapag kayo ay aking tinawag. Di ba? Ang sinabi niya ay sumunod kayo sa akin. Come, follow me. Sumunod kayo sa akin. So, ang sentro po ng Christianity ay hindi isang organization, hindi isang patayo, hindi isang samahan, hindi isang tradisyon, hindi isang gusali. Ang sentro po ng Christianity ay isang personal na relasyon natin sa ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ang isang sentro ng Kristyanismo. Hallelujah. Meron tayong personal na relationship diyan sa Panginoon na iyan, na sentro ng ating pagiging isang Kristiyano. Glory to God. Bakit dapat tayong sumunod kay Jesus? Hindi lamang dahil siya ay mabuting guro. Hindi lamang dahil siya ay gumagawa ng himala. Sumusunod tayo sa kanya dahil siya ay John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Siya lamang ang daan. Kaya dapat tayo ay sumunod. Di ba? Bakit tayo susunod sa kanya? Hindi na sana tayo susunod. Pero dahil siya lamang ang daan, wala nang ibang daan kung hindi siya, dapat tayong sumunod. Brother Cesar, Sister Evelyn, Sister Eden, no? Dapat po tayong sumunod dahil siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya kung inaanyayahan niya tayo na halika, no, hindi isang simpleng pag-anyaya kundi isang pagtawag ng isang Panginoon dahil siya lamang ang daan. Pero dapat tayo sumunod. Ano pa? Colossians 1:15-17. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sabi niya doon, ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya lamang. Siya ang creator. Siya ang manlilikha.
Bakit hindi tayo susunod sa Kanya? Siya ang gumawa sa atin. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang lahat ng mga bagay ay nilalang, sabi niya, nilalang sa pamamagitan niya. Oh, bakit hindi tayo susunod? Siya ang creator natin. Sa Pilipos 2:9-11, sabi niya, dahil dito siya ay lubos na itinaas ng Diyos, binigyan ng pangalan, ng higit na pangalan sa lahat ng pangalan. Siya ay Panginoon. O bakit hindi tayo susunod? Siya ay Panginoon. Hindi lang creator. Hindi lang manlilikha. Hindi lamang siya ang daan. Siya ang katotohanan at buhay. Hindi lang. Siya ay creator natin. Panginoon pa. Bakit hindi tayo susunod sa Kanya? Revelation 19:16. Ano po ang makikita pa natin dito? Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Sabi niya doon, di ba? Lord of Lords. King of Kings. Siya ay hari. Natural lamang na ang kanya mga tagosunod o mga alagad ay sumunod sa Kanya. Kaya kung maiintindihan ng mga Kristiyano ito, walang dahilan para hindi tayo totoo, taos-pusong susunod diyan sa ating King of Kings and Lords of Lords na yan. Ang hirap kasi maraming Kristiyano ang hindi iniintindi ang kanilang pagiging Kristyanismo. Hindi iniintindi kung bakit tayo dapat sumunod sa ating Panginoong Hesus, sa Kanyang pagkatawag sa atin bilang mga tunay na alagad niya. Isang mahalagang tanong sa atin mga kapatid, ano ba ang iniwan ni Pedro at Andres nung sila ay tinawag? Ang sagot po kapatid, hindi lamang ang kanilang lambat ang kanilang iniwan. Iniwan nila ang kanilang dating paraan ng pamumuhay. Iniwan nila ang seguridad ng kanilang hanap buhay. Abangan naman kapag ikaw ay mamamalakaya, edi siguradong may ibebenta ka na sa hapon. Di ba? Pero iniwan nila yung seguridad na yun sa kanilang buhay. Ano ba iniwan mo, Brother Cesar? Trabaho para sa work ng Lord? No? Iniwan nila ang kontrol sa kanilang sariling buhay. Pinagkatiwala po nila ang kanilang kinabukasan kay Kristo. Aaring tayo ay maging ganun din sa ating pagsunod sa Kanya. Dahil sabi niya, halika, sumunod ka sa akin. Ang tawag ni Jesus ay personal, mga kapatid. Yan ang susunod nating pag-aaralan. Pansinin natin, sinabi ni Jesus, hindi po niya sinabi na sundan natin ang isang relihiyon. Hindi po niya sinabi na sundan ninyo ang sistema ng mundong ito. Pero ang sinabi po niya, sumunod kayo sa akin. Napaka-personal po. Ang Christianity ay hindi unang-unang, ito ay tungkol sa ritual na isang bagay. Ito ay tungkol sa isang buhay na may totoong relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. So mga kapatid, hanggang ngayon, tumatawag pa rin po ang Panginoong Hesukristo. Hindi na po siya naglalakad doon sa binasa natin sa baybayin ng dagat ng Galilea. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang salita at ang kanyang banal na espiritu, mga kapatid, tinatawag niya pa rin ang mga tao para tayo po ay tumugon sa Kanya bilang maging tunay na alagad ng ating Panginoon. Hallelujah. Maaari na tayo ay tinawag niya ngayon para hindi maging agad leader, hindi agad discipleship maker. Maaaring tinawag ka niya ngayon, kapatid, para lumalim ka sa iyong relasyon sa Kanya. Pangalawa, maglingkod sa ministry, mangaral ng ebanghelyo, at magpatawad sa mga taong hindi mo pa napapatawad hanggang ngayon. Talikuran ang mga kasalanan na akala mo'y okay lang, pero sa harapan ng Diyos ay hindi pala tama. Maaaring tinawag ka rin niya para magtiwala ng lubusan sa Kanya. Maraming uri
Maraming bagay. Bakit po tayo tinawag ng Panginoon maging isang alagad? Ang tanong, tutugon ba tayo sa kanyang pagkatawag sa atin? Hallelujah. John 10:27, sabi niya doon, basahin natin. Sabi niya, dinidinig ng aking tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Mga kapatid, ito ang katangian ng tunay na alagad ni Kristo. Hindi lamang niya naririnig ang tinig ng mabuting pastol. Siya ay sumusunod. Hindi sapat na humahanga tayo kay Jesus. Hindi sapat na makinig ng kaniyang mga salita at mga aral sa atin. Hindi sapat na tawagin siyang Panginoon ng ating mga bibig. Ang tunay na disciple ay tumutugon sa kaniyang pagkatawag at sumusunod sa kanya, hindi lang pag-araw ng linggo, pero araw-araw. Daily lifestyle po sana natin ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Okay, dahil may oras pa tayo, dumako po tayo sa pangatlo. Nabibigyan natin ng diin. Okay? Pangatlo, ano ang sinabi niya doon? Hindi lang, halika, sumunod ka. Come, no? Follow me. Hindi lang niya sinabi yun. Pero ang sabi niya, I will make you fisher of men. Gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Mateo 4:19. Sahin natin, Sister Evelyn, sabi niya doon. Ay, hirap buklatin talaga ito. Dahil hindi po kasi ito yung aking itim yung original na Bible ay bago ito na dinating ng aking, kaya naninibago ako sa pagbuklat. Kay tipis pa siya. Kaya sabi niya dito, Mateo 4:19. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Mga kapatid, ang unang bahagi ng talata na sinasabi ni Jesus dito, no, ay ang salitang sumunod kayo sa akin. Hindi po doon nagtatapos ang kanyang panawagan. Sinabi natin kanina. Ang susunod po dito ay gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Yun yung kanyang last na sinabi. Sumunod kayo sa akin. Pangalawa, sinabi niya doon, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Napakahalaga po ng salitang ito. Sinabi ni Jesus, hindi po niya sinabi sa kanila na gagawin ko kayong mabuti, no, sa inyong mga sarili. Hindi rin niya sinabi na baguhin ninyo ang sarili ninyo. Ang sinabi niya ay gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Ang tunay po na pagbabago ay nagsisimula kay Kristo. Bago po tayo gawing tunay na mamamalakaya ng tao, magkakaroon po man na tayo ng transformation. Na ang gagawa nito ay hindi ikaw, kung hindi si Kristo. Babaguhin niya muna ang ating buhay. Okay? Siya ang gagawa ng pagbabago, siyempre sa pamamagitan ng banal na espiritu at ng kanyang mga salita. Pero ito ay nagmula kay Kristo. Okay po? Tingnan natin po at laliman ng pag-aaral. Sa Griego po na pag-aaral, ang word na gagawin ko, okay, gagawin ko kayong mamamalakaya, no? Gagawin ko, ang ginamit po dito ay poiso. Ito po ay nangangahulugang gagawin, uhubugin. Okay. Sino ang gumagawa nito? Okay? Si Jesus. Hindi po ibang tao. Gagawin, huhubugin, lilikhain, babaguhin. Kaya sabi ko kanina, transformation. Kailangan natin ng
transformation. Bago niya tayo gamitin, inihahanda niya muna tayo. Kaya may mga discipleship din sa inyong mga church at dito rin sa amin. Meron kaming discipleship after worship ng Sunday kasi yung mga new believers, nilalagay namin, yung mga newcomers, nilalagay namin sila sa sa life group. No, sa life group ay tinuturo namin doon yung pundasyon na From Lost to Redeem para mapundasyon sila. At yung mga mas mahuhubog pa at nag-decide na maging tunay na disipulo ng ating Panginoon, nilalagay natin sila sa iba't ibang cell group. Okay? Para doon tayo gagawin ng Diyos na disipulo niyang tunay. Uhubugin, lilikhain, babaguhin ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. Bago niya tayo gamitin. Okay, so ito po ay nasa future tense. Balikan natin yung ating pinag-aaralan na gagawin ko. Ibig sabihin, gagawin pa lang niya. Okay? Future tense. Ibig sabihin, ipinangako ni Jesus na may proseso ng pagbabago. Kaya ang discipleship, isang uri ng unti-unting pagbabago ng isang tunay na nagpapabago na disipulo ni Kristo. Hindi magiging ganap na alagad sa isang araw lamang. Everyday lifestyle ito ng pagbabago. Ibig sabihin, daily na binabago tayo ng Diyos. Unti-unti niya tayong hinuhubog. Unti-unti niya tayong dinidisciple, tinuturuan, no? Hinuhubog ayon sa kanyang larawan, hinuhubog ayon sa turo na gusto niyang ipamulat sa bawat isa sa atin. So ang discipleship ay proseso ng pagbabago, mga kapatid. Nang tawagin ni Jesus, si Pedro, si Andres, si Santiago at Juan, yung apat na ito, hindi po sila perpektong tao. Si Pedro ay padalos-dalos. Si Juan Santiago ay minsan tinawag ding mga anak ng kulog, ano? Dahil sa kanilang mga ugali. Ngunit, hindi sila tinanggihan ni Jesus. Kahit sila may mga kanilang ugali, ano? Si Santiago, si Pedro, may mga ugali. Tinawag sila ni Jesus at hindi tinanggihan. Tinawag sila para baguhin. Hindi tumatawag ang Diyos ng perpektong tao. Tumatawag siya ng mga mahihina, ng may mga maraming weaknesses. Para dito ay hubugin niya, unti-unti niyang huhubugin, unti-unti niyang mulyin in Ilocano words. Ano? Ganito po ang ginagawa ng Panginoong Jesus sa atin. Hindi niya tayo tinawag dahil perpekto tayo. Tinawag po niya tayo upang tayo ay baguhin. Kapatid, kaya ka nga papasok doon sa discipleship, doon sa cell group ninyo sa loob ng church. Kasi bago ka maging leader, bago ka maging mentor, bago ka maging coach doon sa line ng discipleship natin, dahil tunay ka nga na disipulo, magpapabago ka muna. Magpupundasyon ka muna ng mga salita ng Diyos para nakahanda ka pag ikaw ay ginamit. Dahil doon sa pag-aaral ng discipleship as a leader, ikaw ang gagawing titingalain ng mga ituturo mo. Tinitingnan nila yung buhay mo, binabasa ka nila. Pero, hindi ibig sabihin na maging perpekto tayo. Tayo ay ginagawang perpekto ni Jesus araw-araw hanggang sa kanyang pagbabalik. May mga kahinaan man tayo dahil sa salita ng Diyos, unti-unti niya tayong babaguhin. 2 Corinthians 5:17. Kaya kung sino man ay na kay Kristo, sabi niya doon, siya ay bagong nilalang. Ang dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay naging bago na. Hindi ibig sabihin na yung ugali natin ay bago na agad. Yung buong pagkatao natin, tayo ay binago dahil nga tayo pinatawad, ginastify ng Diyos, ginastified niya, no? Nilinis niya, meron na tayong bagong pagkatao. Pero yung karakter natin, yung mga asal natin, yung mga attitudes natin,
Yan ay unti-unti, araw-araw na binabago ng Diyos habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Hallelujah. Ang Espiritu Santo po ang gumagawa ng pagbabago sa atin. Sinasabi ko po yan lagi. When you accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, si Holy Spirit po, ang Holy Spirit ay nandyan na sa puso mo. Para ikaw ay baguhin. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Ang tunay na magbabago po ay gawa po yan ng Espiritu Santo. Kaya, 2 Corinthians 3:18, sabi niya doon, tayong lahat ay unti-unting binabago upang maging kawangis niya. Ito'y gawa ng Panginoon na siyang Espiritu Santo. Ang discipleship ay hindi lamang, hallelujah, pagdaragdag ng kaalaman para tayo ay maraming alam, kaya tayo nag-undergo ng discipleship. Ito ay pagbabago ng puso, isip at pamumuhay araw-araw para tayo ay maging tunay na disipulo. Kaya pag tinawag ka niya na maging tunay na disipulo, hindi po tayo, ang tawag doon, sana pag nag-decide ka na maging tunay na disipulo, kapatid, hallelujah. Sa bagay, mapag-aaralan natin yan sa mga susunod. Sana po, may totoo tayong pagbibigay ng taus-puso sa Panginoon ng ating buhay, na talagang gustong mapabago sa Diyos. Dahil tinawag ka niya eh. Gusto ko niyang maging disciple. Alam mo, ang pagiging isang disciple, marunong sumunod. Dahil anong sinabi natin kanina? Susunod ka because He is daan, siya ang buhay. Ano pa? Siya ay Panginoon. Siya ay King of Kings and Lord of Lords. Siya ay manglilikha. Siya ay Creator. Bakit hindi tayo susunod? Diba? So siya yung magbabago ng ating buong puso at pag-iisip at pamumuhay. Dahil tayo, ang dating pagkabuhay natin, ang dating tayo ay hindi na. Tayo ay bago ng nilalang ni Kristo. Hallelujah. So, sundan natin yung ating lecture. Mamamalakaya ng mga tao. Tinawag daw niya sila upang gawing mamamalakaya. Tiningnan natin yung salitang gawin kanina. Yung mamamalakaya ng tao, ano ang ibig sabihin nito? Nung una, ang kanilang hanap buhay ay nanguhuli lamang ng isda. Ngayon, bibigyan sila ni Jesus ng bagong misyon. Hindi na sila manguhuli ng isda. Magdadala na sila ng mga tao kay Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Mark 16:15. Humayo kayo sa buong sanlibutan, sabi niya, at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng nilalang. So ang tunay po na layunin ng pagkatawag, mga kapatid, hindi tayo tinawag ni Jesus upang manatiling espiritual na sanggol. Sister Evelyn. Tinawag niya tayo upang maging alagad na gumagawa rin ng mga alagad. Hanlaeng nga datayo, ket naayaban, tapno, mapmapan lang ti church, nga namatay tayo, ha? Inayaban na tayo, tinawag tayo ng Diyos para maging totoong disciple at gagawa rin ng disipulo sa mga susunod pag tayo ay handa na. Okay? Tinawag niya tayo upang maging mga alagad na gumagawa rin ng mga alagad. Ito po ang puso ng Great Commission. Matthew 28:19-20, parang yung apat na tinawag niya. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Ituro ninyo sa kanila ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Okay? Mapag-aaralan natin ang mas madiin yan pagka dating doon sa mga punto na nandoon na tayo sa middle. Pansinin natin, hindi po sinabi ni Jesus na gumawa kayo ng mga dumadalo lamang. Hindi niya sinabi doon na gumawa kayo ng maraming tagapakinig lamang. Ang sabi niya ay gumawa kayo ng mga alagad. Ibig sabihin, disciple. Mga totoong disipulo. Okay? Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, binabago po ba tayo ni Jesus araw-araw? May pagbabago po ba sa buhay natin everyday bilang mga tunay na alagad niya, mga kapatid?
Hindi ko po yan masasagot. Tayo po ang makakasagot sa ating mga sarili. Noon, hindi ako mapagmahal, pero ngayon mas mapagmahal na ako. Ganun po ba ang nangyayari sa buhay natin? Dapat may nangyayari, may changes. Hallelujah. Hallelujah. May gagawin, gagawin ang Diyos sa buhay natin. At susunod, tayo po ba ay gumagawa rin ng mga alagad? Nag-share na ba tayo ng gospel sa ating mga kaibigan, Sister Eden? Para hindi lang tayo ang maligtas at maging alagad ni Kristo, kundi gagawa din tayo tulad ng sinabi niya sa 2 Timothy, na yung mga natutunan nating mga aral ay maipasa natin sa iba. Sa mapagkakatiwala ang magtuturo din sa iba. Yun ang tunay na layunin ng isang disipulo. Hallelujah. So, mga kapatid, hallelujah, napakabuti po ng ating Panginoon. Tapusin na ho natin, Sa bagay, konti na lang naman ito para matapos na po natin itong the call to discipleship. Okay? Ang tama pong pagtugon sa tawag ni Jesus, according to Mateo 4:20-22. Agad nilang iniwan ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Yun yung susunod na praise doon sa binasa natin kanina. Matthew 4:20. Kung itutuloy natin yun, sinasabi niya doon sa 21-22, pag alis doon, nakita niya ang dalawang pang magkakapatid na sina Santiago at Juan. Tinawag sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at kanilang ama at sumunod sa Kanya. Pansinin natin yung word doon na agad, Tingnan natin sa Griego na paturuan. Agad nilang iniwan. Tinawag niya itong apat na ito. Agad nilang iniwan yung kanilang lambat. So bakit ginamit niya yung word na agad, mga kapatid? Okay? Sa Griego po, ang salitang ginamit ay eutios. Okay? Ang ibig sabihin ay kaagad. Walang pag-aalinlangan. Agad nilang iniwan. Walang pag-aalinlangan. Walang paliban na mamaya na o hindi na lang, So, bakit kaya agad-agad nilang iniwan yung lambat? Kasi po, ang interpretation nito sa Griego, talagang kaagad, kagyat. Walang pag-aalinlangan, walang pagpapaliban. Hindi sila nagsabi na, Panginoon, pag-iisipan po namin kung kami ay sasama sa iyo o hindi. Diba? Hindi rin nila sinabi na kapag yumaman na kami, saka na kami susunod sa iyo para maging alagad mo. Hindi rin po nila sinabi na kapag tapos na kami sa aming negosyo, magpapakatotoo na po kami na maging alagad mo, Panginoon. Sasama na po kami sa iyo. Pero hindi po. Agad-agad po silang tumugon. Bakit po sila agad na sumunod? Mga kapatid, may magtatanong, bakit parang napakadali para sa kanila na sumunod? May isang nagtanong sa atin yan. Ang sagot po, mga kapatid, ay nasa Ebanghelyo. Ayon po sa John, okay, ano ba sabi niya doon? John 35-42. Hindi ko na matandaan, Ayon kay Juan 1:35-42, bago po ang Matthew 4, sabi niya doon, bago po ang 1:35-42, nakilala na po ni Andres at ni Pedro si Jesus that time. Narinig na nila ang patutuo ni Juan Bautista. Nakita na nila kung sino si Jesus. Kaya nung dumating ang formal na panawagan ni Jesus sa bawat isa sa kanila, handa na po ang kanilang puso. Ito po ay paalala sa atin, mga kapatid ng Diyos. Naghahanda po muna ang Diyos sa puso bago po siya tumawag. Kaya minsan kahit preach ka ng preach, kapag talagang hindi pa nakahanda ang puso ng isang tao, may rejection pa.
Kaya alam ko, naniniwala ako, no, na kapag handa na talaga, hinog na talaga ang puso ng isang tao. Hinanda na ng Diyos ito. Talagang nakahanda na. Okay? So, dito po pinapaalala sa atin ng Diyos na ang Diyos po ang naghahanda ng puso ng tao bago po siya tumawag. Okay? John 1:41-42. Natagpuan muna ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon at sinabi, natagpuan na namin ang Mesiah at dinala niya siya kay Jesus. Okay. So ano po ang kanilang iniwan? Matthew 4:20. Iniwan nila ang kanilang mga lambat. Di ba? Matthew 4:22, iniwan nila ang bangka at ang kanilang ama. Mga kapatid, hindi lamang lambat ang iniwan nila. Ang lambat ay simbolo ng kanilang hanap buhay. Ang bangka ay simbolo ng kanilang kabuhayan. Ang pag-iwan sa ama ay hindi nangangahulugang hindi nila ito mahal, kaya nila iniwan ang tatay nila, kapatid. Ipinapakita nito na si Kristo ang may pinakamataas na prioridad sa kanilang buhay. Ito ang katuparan ng sinabi ni Jesus sa kalaunan, doon sa Lucas 14:26, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi ako ang pinakamahal sa kanyang buhay, hindi siya maaring maging aking alagad. Ang tunay po na kahulugan ng call o panawagan ng Diyos sa atin ay hindi lamang po lumapit ka. No? Ito rin po ay iwanan mo ang dating buhay at magsimula sa bagong buhay kasama ni Kristo. Maraming Kristiyano ang hindi kayang iwanan ang kanilang buhay. Yung dati bang buhay na kahit ayaw ni Jesus, pero yun pa rin ang pilit at pilit nilang binabalikan. No? Pero ang sabi ni Jesus, iwanan mo ang dating buhay at magsimula ka sa bagong buhay kasama ko. Yun ang sinabi niya sa kanyang 4 na alagad. Agad-agad silang sumama. Walang pag-aalinlangan. Iniwanan nila ang kanilang ama, hindi dahil sa hindi nila mahal ito. Pero dahil ang sabi nga ni Jesus, iwanan mo ang dating buhay mo at magsimula ka ng bagong buhay kasama ko. Hindi ibig sabihin nito, mga kapatid, na lahat ay aalis sa kanilang trabaho at lahat tayo ay pupunta na hahayo. Ngunit ang ibig sabihin po nito ay anuman ang humahadlang sa ating ganap na pagsunod kay Kristo ay dapat nating isuko sa Kanya. Glory to God. Marami bang humahadlang? Para tuluyan tayong magpakabago sa Diyos, sumunod sa kagustuhan niya. Ay, ako talaga, nung una, aminin ko sa inyo, pastor na ako, pero ang dami ko pang mga gusto na hindi yun ang gusto ni Lord. Pero sinubukan kong unahin, pero nakita ko na iba ang nangyayari. Pero nung talagang i-focus ko ang pagsunod sa Diyos, makikita mo doon talaga na iba talaga pag ikaw ay talagang taus-pusong sumusunod sa Panginoon. Sa 2 Corinthians 5:15, siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya. Pinanggit niya yun doon. Sila ay nabubuhay hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya. Hallelujah. Ano po ang iniwan ni Jesus para sa atin? Hindi lamang niya iniwan ang langit, Hindi lamang niya iniwan ang kaluwalhatian ng langit para iligtas tayo. Philippians 2:6-8, ang sabi niya doon, bagamat siya ay Diyos, nagpakababa po siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus. Kung si Kristo ay nagbigay ng kanyang sarili sa atin, hindi ba't nararapat, mga kapatid, na ibigay din natin ang ating buong buhay sa Kanya? Hallelujah. Mga kapatid, may mga lambat pa ba sa buhay mo? Maaring hindi ito literal na lambat.
Maaring ito ay isang kasalanang ayaw bitiwan ang iyong katawan. Isang maling relasyon. Pag-ibig sa salapi, pride, takot na sumunod sa tawag ng Diyos. Parang ano ba mangyayari sa akin dyan sa call na yan? Maaring marami tayong takot. Komportable tayo sa buhay na ayaw nating isuko sa Diyos. Ano man iyon kapatid, kung ito ang humahadlang sa iyong pagsunod kay Kristo, panahon na po upang isuko natin ito sa Kanya. Isang mahalagang katotohanan mga kapatid, pansinin natin ang pagkakasunod-sunod. Hindi po sinabi ni Jesus na baguhin muna ninyo ang inyong sarili bago kayo sumunod. Sabi niya ay sumunod kayo sa akin. Pagkatapos ay gagawin ko kayo. Napakahalaga nito. Ang pagbabago ay bunga ng pagsunod. Hindi tayo sumusunod dahil perpekto na tayo. Sumusunod tayo upang baguhin ng Panginoon para maging tunay na disipulo niya. Kung perfect na sana ang kanyang kailangan, edi walang makakasunod. Pero dahil siya ay tumatawag, mga kapatid, upang tayo ay baguhin, ang pagbabago ay bunga ng pagsunod natin. Hindi tayo sumusunod dahil perpekto na tayo, sumusunod tayo upang tayo ay unti-unting baguhin ng ating Panginoon. Ang tunay po na tawag ni Jesus ay nangangailangan ng tunay na pagtugon mula sa atin. Hindi sapat ang paghanga natin sa Kanya, hindi sapat ang paniniwala lamang natin sa Kanya. Ang tunay po na alagad ay tumutugon ng may pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Santiago chapter 1 verse 22. Isabuhay ninyo ang salita at huwag maging taga-pakinig lamang. Okay? Yun po ang sinasabi niya doon. Hallelujah. Kung tatawagin ka ng Diyos ngayong gabi, ano ang magiging sagot mo, kapatid? Sasabihin ba natin, Panginoon, sa susunod na lamang? O sasabihin natin, narito ako, Panginoon, handa akong sumunod sa iyo. Tandaan po natin, ang mga ordinaryong mangingisda na ito na tinawag ng Diyos, tumugon po sila sa tawag ni Jesus. Nagamitin sila upang baguhin ang mundo. Hindi dahil sila ang pinakamagaling, kung hindi dahil sila ay agad na sumunod sa kanilang Panginoon. Sabi niya sa Hebreo 3:15, ngayon kung maaari ninyo kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Mga kapatid, ang tawag ni Jesus ay naririnig pa rin natin hanggang ngayon. Ang tanong po sa atin, tutugon po ba tayo ng may buong puso sa pagkatawag ng Diyos? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sana po ay nakapagbigay ng paalala sa atin ang salita ng Panginoon na ito. Ang pinakalayunin po ng pagtawag ng Diyos. Matthew 28:19-20. Kaya't humayo kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Ito po ang huling utos ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Pansinin po natin, sabi niya, humayo kayo at gumawa ng maraming alagad. Hindi po niya sinabi niyo doon na humayo kayo para gumawa ng maraming attendees sa church. Hallelujah. Hallelujah. So, sana po ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon ay wag po nating pag-alinlanganan, no? Wag po tayong magdalawang isip. Hindi lang po sa pastor ang pagkatawag ng Diyos. Hindi lang po sa misyonaryo. Ayon po sa Biblia, ang bawat mananampalataya ay tinawag upang maging alagad at gumawa ng mga alagad. 1 Peter 2:9, gusto kong iwanan sa inyo ito. Ngunit kayo ay lahing pinili,
maharlikang pagkakaserdote, bansang banal, bayang paghahari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga kahangahangang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kahangahangang liwanag. Ang bawat Kristiyano po ay may misyon sa mundong ito. Hindi tayo tinawag upang itanyag ang ating sarili, hindi tayo tinawag upang tayo ay magtayo ng ating pangalan. Tinawag po tayo upang itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Siya ay dapat dakilain at siya ay dapat itaas. Yan po ang puso ng tunay na discipleship. Hallelujah. So, una, pinag-aralan natin ang discipleship ay nagsisimula sa tawag ni Jesus. John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin kung di ako ang pumili sa inyo. Pangalawa nating tiningnan, ang tawag ni Jesus ay isang panawagan ng pagsunod. Matthew 4:19. Panawagan ng pagsunod. Sumunod kayo sa akin. Ikatlo po nating tiningnan at pinag-aralan ngayong gabi, ang tawag ni Jesus ay nagbabago ng buhay. 2 Corinthians 5:17. Kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang tawag ni Jesus ay nagbabago ng buhay. Ikaapat, ang tawag ni Jesus ay may kasamang misyon. Gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Panglima, ang tawag ni Jesus ay para gumawa rin ng mga alagad. Matthew 28:19-20. Umayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Hallelujah. So, mga kapatid, marami pong tao ang naniniwala kay Jesus, ngunit ang tanong ay, sumusunod ba tayo sa Kanya? Marami po ang nagsasabing mahal nila si Kristo, ngunit ang tunay na pag-ibig ay nakikita po sa pagsunod sa Kanya. John 14:15. Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga inuutos. Ang pagiging disciple ay hindi lamang tungkol sa knowledge o kaalaman. Ito ay tungkol sa isang pusong handang sumunod sa Panginoon araw-araw. Ang pagiging isang disipulo, mag-under ng discipleship ay lifestyle. Araw-araw po ito sa buhay natin. Kung narinig mo ang tinig ng Panginoon ngayong gabi, huwag mong patigasin ang iyong puso. Maaring matagal ka nang nagsisimba. Maaring matagal ka ng Kristiyano, ngunit ang tanong ni Jesus ngayong gabi, hindi ilang taon ka ng miyembro sa simbahan. Ang tanong niya ay, ikaw ba ay tunay na sumusunod sa Kanya? O nais mong tumugon sa Kanyang tawag, sabihin mo sa iyong puso. Sa isang simpleng, Panginoong Hesus, narinig ko ang iyong panawagan. Handa akong sumunod sa iyo. Uhubugin mo ang aking buhay. Gamitin mo ako upang maging tunay na alagad mo. Gumagawa rin ng mga alagad na hindi lang ako ang maging alagad, bagkus gagawa rin ako ng alagad para sa iyo. Kung ikaw ay kilalanin natin siya na Panginoon ng ating buhay. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, maniniwala ako na mangyayari sa ito. Philippians 1:6, sabi niya doon sa atin, no? Tinitiyak niya ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay siya ring magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Mga kapatid, siya po ang tumawag sa atin. Siya ay tapat, siya rin ang magbibigay ng lakas mo upang tayo ay maging tunay na alagad ni Jesucristo. Hallelujah. Tutulungan niya tayong makatayo araw-araw. Glory to God. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa isang oras na pag-aaral ng mga salita mo. Nakasama po namin ang mga kapatiran, O God, na tunay nga po, O Diyos, na nagbukas ng kanilang mga puso upang pag-aralan ang mga salita mo ngayong gabi sa pamamagitan po ng live na ito, O Diyos, na amin pong sinusundang pinag-aaralan ang discipleship series na ang amin pong topic ngayong gabi ay ang call to discipleship. Lord God, salamat po sa iyong mga pagpapaalala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Panginoong Yesus, narinig ko po ang iyong mga panawagan sa amin. Sana po ay ihanda mo kaming lahat upang kami po ay maging handang sumunod sa iyo.
Hubugin mo po ang aming mga buhay araw-araw, Panginoon. Gamitin mo kami upang maging tunay na alagad mo, O Diyos. Upang kami rin po ay makagawa ng iba pang mga alagad katulad ng iyong ibinilin sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa una pa lang ay na-misinterpret po namin na ang isang Kristiyano ay regular lang na uma-attend ng Sunday service. Hindi po pala, Panginoon, pero ito po, O God, ay isang may mas malalim, Lord God, na plano ka sa bawat isa sa amin. Nais mo po ay maunawaan namin ang call to discipleship. Maunawaan namin ang pagkatawag mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God, hallelujah. Na kami po, Panginoon, ay tinawag mo una, hallelujah, ay nagmula po ito sa iyo, Panginoon. Hindi po kami ang unang pumili sa iyo, pero ikaw po ang unang pumili sa bawat isa sa amin. Kami po ay tinawag mo, hallelujah. Sinabi mo po doon sa Matthew 4:19, hallelujah, na sumunod kami sa iyo. Hallelujah, thank you, Jesus. At doon nga po, Lord God, sinasabi mo din doon, hallelujah, na kung ang sino man ang nakay Kristo ay siya ay bagong nilalang na. At Lord God, hallelujah, ang bagong nilalang ay may pagbabago sa kanilang mga buhay. Kami ay tinawag mo upang maging tunay mong disipulo na may pagbabago, Panginoon, may nagagawa ang pagbabago sa amin, may transformation na nangyayari sa aming buhay upang kami po, O God, ay tunay nga, O God, na magamit mo para sa iyong layunin sa aming mga buhay, O Diyos. At hallelujah, tinawag mo kami upang si Jesus ay may makasama sa misyon, hallelujah. Gagawin mo kaming mamamalakaya ng mga tao tulad ng pagkatawag mo sa apat, Panginoon, na tinawag mo sa aming pinag-aralan ngayong gabi. And Lord God, tinawag mo kami upang gumawa rin kami, Panginoon, ng mga alagad, hindi lang, Panginoon, maging alagad, hallelujah, sa lipunang ito. Pagkus, Panginoon, tinawag mo kami according to Matthew chapter 28, Panginoon, 19 to 20, upang kami po, O Diyos, ay gamitin mo makagawa rin ng ibang mga alagad. Ituro ang mga bagong nasyaran namin ng Ebanghelyo mo, O God, upang ang mga bagong ito ay maturuan, mapundasyon ng mga salita mo, at maging alagad din sila sa hinaharap at makagawa din po sila ng mga bagong alagad. At ang mga bagong alagad na ito ay makakagawa rin, O God, ng mga bagong alagad at lalaganap ang Ebanghelyo mo. Hallelujah, sa pamamagitan ng maraming mga tunay na disipulo mo, O Diyos, na tunay na nakakaintindi ng layunin, Panginoon, ng discipleship. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patnubayan at i-bless mo po ang bawat mga kapatiran na kanilang ibinigay ang kanilang oras ngayong gabi upang, Panginoon, sumama sa pag-aaral na ito at mapalalim pa kami sa iyong mga salita. Tulungan mo po sila, gabutin mo po ang bawat isa sa kanila. Meron nandun ang bawat isa sa kanila ay nasa iba't ibang mga lugar. Pero Amang Banal, alam ko, O God, na ikaw po ang aabot sa mga kapatiran na ito, O Diyos. Ang iba po ay mga nasa Nueva Ecija, ang iba po ay nasa Hong Kong, ang iba po ay nasa Abra, at ang iba po ay nasa iba't ibang lugar. Hindi ko po sila mapangalanan lahat. Hallelujah, kung nasaan silang sa dakong ito at ngayong gabi, Panginoon. Ang nais ko lang po, Lord, ang panalangin ko ay sila po, O God, ay i-bless mo at patuloy, Lord God, na ipaunawa ang mga salita mo sa bawat isa sa kanila. At anuman ang tinig ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, sa aming pakikinig ngayong gabi, ay patuloy po, O Lord God, hallelujah, na tumugon sila sa tinig na iyon. Lord, maraming salamat at amin pong ibinabalik sa iyo ang aming pagpapasalamat. At hanggang sa susunod na aming pag-aaral, ay makasama namin sila, Panginoon. Thank you, Lord. We give you all the praise. Hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Jesus. Maraming salamat, mga kapatid, at hanggang po sa muli. Ang pag-aaralan po natin sa susunod ay the demands of discipleship, no? So yan po ang susunod nating pag-aaralan, at nangangako po ako sa inyo na sa tulong po ng ating Panginoon, pagkatapos po ng ating series na ito, ay makakatanggap po kayo ng manual na ating gagamitin para po sa pag-share ng salita ng Panginoon. Okay, God bless everyone. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.